Kung nakareceive na ng Letter of Authority or LOA ang company nyo sa Bureau of Internal Revenue or BIR, malamang may issuean kayo ng tinatawag na assessment notices. Doon sa assessment notices, makikita nyo doon yung iba't ibang audit findings ng BIR tax examiners. Yung audit findings na yun yung dahilan kung bakit meron tayong tinatawag na deficiency tax assessment or hindi pa nababayarang tax sa government natin. At yun po yung pag-aaralan natin ngayon para masolusyonan natin just in case ma-encounter nyo o meron na kayong existing tax assessment sa BIR para malaman nyo kung paano siya susolusyonan yung mga audit findings ng Bureau of Internal Revenue na makikita nyo sa assessment notice nyo. Let's start. So ito po yung section 228 ng ating tax code. Basic ito kung magka-file kayo ng protest sa BIR tax assessment. Magka-file tayo ng protest kasi disagree tayo. Mali yung audit findings, tax assessment ng Bureau of Internal Revenue na in-issue sa atin na makikita sa tax assessment notice. Okay? So, Section 228 yan. Ang sinasabi ng Section 228 ay dapat yung assessment na ibinibigay sa atin ng BIR ay dapat merong factual and legal basis. Dalawa. And factual and legal basis. Pag walang factual basis, merong legal basis, void yung assessment ng BIR. Pag merong factual basis pero walang legal basis, void yung tax assessment ng BIR. Pero yung pag-check ng factual and legal basis per audit finding yun. Hindi siya per tax assessment. Tax type, income tax, value-added tax, expanded withholding tax, no. Kasi yung income tax assessment mo na 1 million, paano siya naging 1 million? May audit findings siya. So, yung audit finding na yun, yun yung check mo ngayon kung meron bang factual and legal basis yun. So, per audit finding, ang check ng factual and legal basis, hindi per tax type, hindi yung isang buong total ng tax assessment. So, i-check nyo yung audit finding kung may factual and legal basis yun under ng Section 228. Otherwise, void yun. Okay? Yung unang-unang audit finding na walang kamatayan, na madalas kong nakikita sa tax assessment, ng mga RWB book owners natin na nagko-consult sa atin, kapag nag-avail kayo ng ating RWB book BIR tax audit, pre-consultation sa atin on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. So, nagko-consult sa atin, nakikita natin, meron daw silang undeclared sales from undeclared purchases. Kapag meron kang undeclared sales from undeclared purchases, tatamaan yung income tax mo and value-added tax or percentage tax. Yan ba, sir, ay tama or mali? Napakamali. Kasi wala pong legal basis. Kahit sabihin niya dito, pursuant to Section 5B and Section 108 and 106, kahit i-check mo tong Section 5B and Sections 106 and 108 of the Tax Code as amended, wala kang makikita doon na kapag nag-undeclare o hindi nag-declare ng purchases yung taxpayers or kulang yung dineclare niyang purchases sa tax return, it is equivalent na sa sales. Wala pong ganun. Ang sales kapag nakabenta ka. Hindi kapag may purchases ka. Gets nyo? Meron tayong income, meron tayong sales kapag nakabenta tayo. Not from our purchases. So, nag-a-assume lang kasi dito yung tax examiner. Ay, may undeclared purchases ka, therefore, nabenta mo yan. Ay, hindi mo yan na-declare, therefore, undeclared sales yan. Wala pong ganun. Hindi kasi pwede magbase ng tax assessment ng BIR on presumption. So, yung presumption nila na may undeclared purchases ka, therefore may undeclared sales ka, mali po yan. May Supreme Court decision po tayo doon, may jurisprudence po tayo doon na nagsasabi na mali po yun. Okay? So, paano mo siya ipoprotest ngayon? Ganito. Isa-cite mo sa protest letter mo yung Section 228 muna. Tapos sasabihin mo sa protest mo, yung audit finding na undeclared sales from undeclared purchases ay null and void. Because wala siyang factual and legal basis or wala siyang factual or legal basis na nagsasabi na kapag meron kang undeclared purchases, meron kang undeclared sales. Mali po yun. So, you will write the Section 228 provision in your protest letter. Cite the Section 228 to invalidate the audit finding undeclared sales from undeclared purchases. Tatamaan nito yung income tax mo, value-added tax, and percentage tax. Or, gumawa na po kami ng template ng protest letter to include yung Section 228 ng tax code natin para ma-cite nyo to invalidate yung audit finding na mali.
na undeclared sales from undeclared purchases daw. Ito po yung template ng protest letter natin. At para po ito sa final assessment notice, pwede nyo rin itong gamitin sa preliminary assessment notice, edit-edit nyo lang po yan. Naka-address po ito sa regional director, so i-edit nyo lang po yan, pati po yung date natin. Naka-template na po ito. At dito sa template natin, sinite na po natin yung constitution natin na no person shall be deprived of the property, liberty, and life without due process of law. Yan po, naka-template na po yan. 9 pages po yan. At ito po, sinite na po natin yung section 228 natin. Yan. Na dapat yung assessment na inisyu ng BIR sa atin, taxpayers, na subject sa audit, ay meron dapat factual and legal basis. So, huwag niyo pagkakatiwalaan basta-basta itong sinasabi ng BIR na legal basis section 5B, section 108, tsaka 106. Wala nang, pag chinek mo yun at baligtarin mo yun, wala naman nagsabi doon na kapag may purchases ka, may sales ka. Pag may undeclared purchases ka, may undeclared sales ka. Wala pong ganun. Walang legal basis yun. And aside from our protest letter, meron na rin po tayong iba't ibang mga templates na pwede nyo gamitin sa BIR tax audit investigation and assessment. Just in case kayo yung naka-assign sa BIR tax audit ng company nyo or nagka-practice kayo ng profession nyo, accountancy profession, kagaya ko, ito rin po yung ginagamit kong mga templates kapag meron nagpapakonsult sa atin. So, ito po mga templates natin, isi-send po namin yan sa email nyo, wala pong bayad, libre po yan. Once nag-avail kayo ng ating RWB book, makapal po yan, more than 600 pages, na pag-aaralan po natin step by step yung BIR tax audit from letter of authority hanggang final decision on disputed assessment. Meron din po itong exclusive ATC videos on our website, atcbebe.com, to explain and discuss step by step yung contents ng ating RWB book. So, hindi nyo to babasahin para pag-aralan kasi very highly technical yung mga terminologies dito. Explain natin siya through our tutorial videos step by step. Tapos pag natutunan nyo na, may mga templates tayo dito na pwede nyo gamitin na fit sa company nyo. Tapos kung meron pa kayong further questions regarding to your company's LOA, tax assessment, message na sa Facebook page natin, Accounting Tutorial Center. Wala pong bayad. Free po ang support kapag nag-avail kayo ng ating RWB book. So yung mga nag-i-inquire sa ating Facebook page, hindi natin sila ini-entertain yung questions nila unless they are our RWB book owner. Pre-delivery po tayo nationwide. Investment fee is 9,999 only. Package na po ito. Not 50,000, not 100,000. 9,999 only. Package deal na po ito. RWB book, HC videos, exclusive on our website, and mga templates. Nasa 10 na yata itong templates natin. 10 or more than na. Templates natin na editable. Nasi-send po namin sa email ninyo once you avail our RWB book. And support consultation, wala pong bayad as long as we are existing in this world. Our company, Accounting Tutorial Center. Next natin na audit finding. Ito yung undeclared rent expense amounting to 118,000 was added to taxable income pursuant to Section 34K. Pag talaga naman na may knowledge ka na sa BIR tax audit, kakamot ka na talaga ng ulo eh. Bakit yung undeclared rent expense? Undeclared nga eh, undeclared. Pwede pong hindi mag-declare ng tamang expense ang taxpayer. Pwede siyang mag-declare under, okay, na hindi tama. Hindi pwede yung over-declare ng expense. No, yun ang pinagbabawal ng batas natin. Yung mag-claim ka ng deductions more than what is allowed. Bawal yun. Pero yung mag-claim ka ng deductions like expenses from your gross income na lower o mas mababa doon sa what is allowed by our law, valid po yun. Hindi po siya equivalent to taxable income. Kahit nga wag ka mag-declare ng deductions na allowed by our law, pwede yun eh. Bakit ka hindi mag-declare ng deductions? Lalaki yung taxable income mo. Lalaki yung tax na babayaran mo. Okay? So dito sa sinasabi ng undeclared rent expense amounting to 118,000 was added to taxable income, talagang kakamot ka na ng ulo. Wala naman sinabi yung Section 34K na kapag may undeclared ka na expense, equivalent siya sa taxable income. Bakit mo i-add sa taxable income? So, mali siya. So, pag sinabi mong mali, sabihin mo, I respectfully disagree or we respectfully disagree. These audit findings audit finding lacks factual and or legal basis. So, ano yung legal basis mo? Bakit mo sinasabing mali itong audit finding na to? Kasi ang pagpaprotest ng assessment ng BIR ay per audit finding. Section 228. Yung sinabi ko sa inyo kanina, basic na basic yun. Section 228 ng tax code natin, dapat yung tax assessment ng BIR ay mayroong factual and legal basis.
Kahit sabihin nila na may undeclared rent expense ka, okay, meron nga ako undeclared rent expense, admitted. Pero yung Section 34K mo, kahit i-check mo, balik-baligtarin mo, walang sinasabi doon na kapag may undeclared rent expense or undeclared expense ng taxpayer, equivalent na siya sa taxable income. Ang income natin, pag meron kang benta, hindi meron kang undeclared expense. Section 228 yun. So, void to. Kaya lang hindi siya mabuvoid kung hindi ka magpo-protest. Kasi ang assumption ng batas natin, merong presumption of regularity ang mga BIR tax examiners na tama yung ginagawa nila, tama yung audit findings nila. So, it is our job, responsibility, obligation ng taxpayer to prove na sila ay mali by citing the appropriate or correct legal basis natin na nagsasabi na mali yung kanilang tax assessment. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na mali sila. Mali po yun. Dapat i-cite mo yung legal basis mo tsaka yung factual basis mo kung meron ka dun sa protest na ipapasa mo in writing. At dapat yung submission ng protest, do not forget, must be on time. Notice of discrepancy, 30 days. Preliminary assessment notice, 15 days. Final assessment notice, 30 days. Final decision on disputed assessment, 30 days. Ang nabago lang doon yung preliminary assessment notice na 15 days. Lahat 30 days from the date of receipt. So, itong undeclared sales from undeclared purchases, Section 228, tapos inad niya yung undeclared rent expense daw, taxable income, Section 228 din. Ito naman, mga unsubstantiated. Kaya yung sinasabi ko sa mga taxpayer, kapag mag-submit kayo ng books and records nyo, or records, accounting records, resibo ng sales, resibo ng mga expenses, lalong-lalo na yung mga expenses, kapag nabigyan ka ng LOA, huwag nyo pong isasubmit yung original copy. Kapag sinabit nyo kasi yung original copy at hindi na ibinalik sa inyo ng BIR at sinabi sa inyo meron kayong unsubstantiated operating expenses, wala na kayong magagawa doon, hindi nyo masasubstantiate yung protest nyo. Kasi ang solution natin dito sa unsubstantiated operating expenses is to substantiate. Ibig sabihin, meron tayong mga resibo na valid, na registered sa Bureau of Internal Revenue from our suppliers. So, certified true copies lang ibibigay nyo mga resibo ng expenses and sales sa Bureau of Internal Revenue kapag naka-receive kayo ng LOA, checklist, first notice, second notice, tsaka subpoena ducis tecum or STT. So, dito sa unsubstantiated operating expenses, solution natin is to substantiate. Gagawa lang kayo ng schedule sa Microsoft Excel, tapos ika-copy-paste nyo sa protest nyo. Ito yung schedule namin ng expenses, ito yung supplier natin, name, tapos ito yung amount natin, tapos ito yung 12% VAT, ito yung net amount. Kasi yung kiniklaim lang sa income tax, kung ba't registered taxpayer kayo, ang kiniklaim lang sa income tax as deduction from gross income is yung net of VAT. Pero kung percentage tax or non-VAT yung supplier nyo, yung whole amount kiniklaim yun as deduction from gross income for income tax purposes. So, substantiate only, ito yung solution nyo, substantiate. Tapos, i-attach nyo sa protest letter nyo, aside from the schedule, yung mga resibo to substantiate. Next, ito ay nabago na starting 2024 kasi ang requirement sa deductibility ng ating deductions from gross income for income tax purposes is dapat yung required withholding tax ay na-withhold mo at na-remit mo sa Bureau of Internal Revenue. Otherwise, hindi siya deductible expense from your gross income. Pero nabago na yon 2024, nagpasa yung government natin ng Ease of Paying Taxes Act. Under po ng Ease of Paying Taxes Act or EOPT law, pwede na po i-claim yung deductions natin from gross income even if walang withholding tax. Okay? Pwede na po. Kaya lang, syempre, kung merong withholding tax yon, kailangan mo pa rin mag-withhold at i-remit sa BIR. Otherwise, magiging assessment mo yon, expanded withholding tax, pag na-issuean ka na ng assessment notice ng BIR. Pero hindi na nga siya requirement ngayon, starting 2024. Hanggang 2023 na lang siya. Ngayon, kung ang na-audit sa inyo, 2020, 2021, 2022, 2023, at sinasabi dito na hindi kayo nakapag-withhold, at yung hindi nyo na-withhold na expenses like salaries and wages, purchases from your suppliers, hindi siya magiging valid deductions from your gross income for income tax purposes, i-check nyo kung tama ba yung withholding tax na sinasabi. Okay? Kasi minsan yung hindi ka naman top withholding agent, nire-require ka mag-withhold ng 1% tsaka 2%. Hindi naman tayo top withholding agent eh. Pero kung tama ito na hindi tayo nakapag-withhold, ang gagawin natin ditong taxpayer,
I-invoke po natin itong Revenue Regulation Number 6/2008. Ang sabi po sa RR Number 6 Series of 2018, pwedeng bayaran ng taxpayer during tax audit investigation yung withholding tax na hindi niya na-withhold at na-remit para maging valid na yung deductions niya sa gross income during the tax audit investigation or during the assessment stage na ng Bureau of Internal Revenue. Just in case this one is correct, so i-check nyo muna. Pag sinabi ng BIR na hindi tayo nakapag-withhold, i-check nyo muna. Kung tama naman na hindi tayo nakapag-withhold, usually yan naman yung agree yung taxpayer, expanded withholding tax, tsaka compensation, hindi raw nakapag-withhold. Ang gagawin ng taxpayer, kung tama, babayaran natin using the BIR form number 0605, tapos i-attach natin niya sa protest letter natin na nabayaran natin yung withholding tax na yan. Tapos sasabihin natin sa protest letter natin, under po ng RR number 6 series of 2018, yung disallowed na expenses due to non-withholding or remittance sa BIR ay magiging allowed na. Allowed deductions na siya sa gross income under po ng RR number 6 series of 2018. Okay? So, ang ginagawa namin sa practice, ina-attach namin yung RR 6 2018 as proof na ito yung provision. Nabayaran na namin siya, i-attach din yung 0605 para maging valid deductions na yung expenses na hindi na withholdan sa gross income for income tax purposes. Ito, medyo madalas ko itong nakikita yung lutang. Alam mo yung lutang na audit finding ng BIR? Yung hindi complete yung TOT. Example, this one. Creditable input tax for investigation, 35,135.11. Verification disclosed that creditable input tax amounted to 16,738,992.27.05 pursuant to Section 110 of the 1997 Tax Code as amended. Napansin nyo? Hindi complete yung TOT. Sinabi niya, disclose the creditable input tax amounted to 16 million pursuant to, wala siyang sinabi na, bakit yung 35,135.11 creditable input tax disallowed? Bakit siya na-disallowed? Yun yung factual basis eh. Bakit na-disallowed yung 35,135.11? Makikita niya sa details of discrepancies na naka-attach doon sa ating assessment notice na na-receive sa BIR. Sabi niya, verification disclosed that creditable input tax amounted to 16 million pursuant to, wala siyang ibang sinabi, pursuant to, incomplete yung TOT, di ba? So, lutang yung audit finding. Tapos, dito na may schedule siya, allowable input tax per investigation, 3,533,277.93. Wala namang kinalaman dito sa 35,135.11 tsaka sa 16 million. Saan nakuha yun? Sa madaling salita. Yun yung factual basis. Saan nakuha yun? Paano nakuha yun? Yun yung factual basis. So, therefore, itong sinasabi niya na disallowed creditable input tax na mali-mali naman. Yun yung mali-mali. Mali-mali na audit finding. So, mapapansin nyo na kung educated kayo, malalaman nyo yung mali-mali na audit findings ng Bureau of Internal Revenue at mapaprotest nyo siya effectively and validly. So, kung hindi pa kayo nakakapag-avail, mag-aral na kayo ng BIR tax audit, lalong-lalo na kung meron kayong letter of authority na na-receive sa BIR and tax assessment soon, makaka-receive kayo niyan. Para ma-educate nyo yung sarili nyo kung paano i-handle yung sarili nyong company na LOA and tax assessment. Investment fees, 9,999 only. Murang-mura na to kumpara sa iba kung mag-hire kayo. Libo-libo yung sisingilin sa inyo. Daan-daang libo yung sisingilin sa inyo o kaya milyon-milyon pa. Dito, mag-invest lang kayo sa education nyo, 9,999 lang. Kasama na yung mga templates natin na send namin sa email nyo. Pati exclusive ETC videos para pwede kayo makapag-aral anytime, anywhere. Kung magbakante kayo, may vacant time kayo, on our website, exclusive lang para sa inyo, para explain yung contents ng ating RWB book. Hindi mo ito babasahin para mapag-aralan. Okay? Tapos kung meron kang tanong, pre-support na tayo sa ating Facebook page, Accounting Tutorial Center. So ito sa lutang na mali-mali yung disallowed but input tax, Section 228 ng ating tax code. Sa practice, gamit na gamit namin yung Section 228 ng tax code eh. Kasi kadalasan walang factual, walang legal basis yung audit findings ng BIR. Gamit na gamit namin yung Section 228. Ito pa, compromise penalties. Sa compromise penalties, iti-check mo kung tama. Hindi yung mag-a-agree ka kagad, tapos babayaran mo, tapos magre-reklamo ka. Ang laki ng tax na binabayaran mo, tapos meron ka pang audit. So, iti-check mo, i-educate mo yung sarili mo. Yung failure to submit depreciation schedule, kasi hindi naman to required ipasa yung depreciation schedule. Ang gumagawa ng schedule, yung tax examiner.
under ng Revenue Memorandum Order Number 53/1998. Tapos failure to submit schedules of taxes and licenses. Ang nagpapasa nga niyan yung examiner, ang gumagawa niyan examiner under ng RMO 53/1998, hindi yung taxpayer. Failure to file summary alpha list of withholding taxes. Possible to kung hindi ka nakapag-submit, yun yung SAW 1701Q. Pero kung nakapag-submit ka, tapos okay naman, hindi ka naman required mag-submit, kasi wala ka naman na-claim na 2307 tax credit, wala pa rin penalty na dapat bayaran. Tapos, failure to file the BIR Form 1604E, main and branch. So, possible to kung hindi ka nakapag-submit talaga. Tapos, failure to submit quarterly and annual alpha list of pays. Possible din to kung hindi ka nakapag-submit. Pero kung nakapag-submit ka, i-attach mo lang yung online mo na proof na nakapag-submit ka, walang penalty na babayaran. Pero kung tama to, babayaran mo talaga yung penalty kasi required ka, tapos hindi ka nakapag-submit, bayad ka ng penalty, 0605. Tapos yung i-attach mo yung 0605, proof of payment mo, sa protest na ipapasa mo. Written protest. Failure to pay deficiency income tax, value added tax, mali po yun. Kasi nakaprotest to eh. Wala kang dapat bayaran sa deficiency income tax and deficiency value added tax kasi nakaprotest siya. Pwede pang mabago yan. Late filing or payment of value added tax return, no? Check mo kung na-late ka namang mag-file ng value added tax return. May deadline naman yung mga VAT returns natin eh. Late payment or filing ng expanded withholding tax, check mo kung na-late ka ng file or pay. Kasi kapag late filing or payment, talaga may penalty tayo. Tapos ito pa, pinagpapayad siya ng failure to file monthly alpha list. Alam niyo po ba na wala na tayong monthly alpha list of pays or MAP? QAP na po siya, CAP, na required attachment sa 1601EQ. So, starting 2018, because of our train law, ito sabi niya, withholding tax expanded 2018. 2018, because of our train law, wala na tayong monthly alpha list of pays attachment sa 1601E. Actually, wala na 1601E. 0619E na siya and 1601EQ. Ang required attachment sa 1601EQ, yung QAP, quarterly na. So, mali itong sinasabi niyan, 12,000. Hindi mo talaga mapagkakatiwalaan fully yung tax assessment na ibibigay sa'yo ng BIR kasi mali-mali yung audit findings ng tax examiner. Tapos, failure to find 1604E and alpha list. Ito, valid to kung ikaw ay required ka mag-file kasi meron kang mga 1601EQ, 0619E. Valid to. Kung hindi ka nakapag-file, valid ka 2,000 talaga. Tapos, withholding tax compensation 2018, failure to file monthly alpha list of employees. Wala na bang monthly alpha list of employees? Gawa-gawa niya lang to. Wala pong ganun. Never pa kami nagpasa ng monthly alpha list of employees. Ang alpha list ng employees ay annual. Annual po yung ginagawa, attachment sa 1604C. Wala pong attachment ng monthly alpha list of employees sa 1601C. Okay? Mali po ito. So, ipoprotest mo to ngayon. Sasabihin mo, wala namang monthly alpha list of employees. So, anong legal basis mo para protest ka? Revenue Regulation Number 11, Series of 2018. Amending na RR number 2, 1998 para sa withholding tax law. Failure to file BIR Form 1604CF. Possible to kung ikaw ay required talaga, may empleyado ka, bayad ka. And those are the common findings na na-encounter namin sa mga taxpayers na nagko-consult sa atin, especially yung ating mga RWB book owners. So, if you are not yet our RWB book owner, mag-invest na po kayo sa education nyo, 9,999 only. Visit our website, atcbebe.com para makapag-aral na kayo anytime, anywhere. And pre-delivery tayo nationwide. Maraming salamat po. Sana ay marami kayo natutunan sa topic natin today. My name is Mark Lord Bumagat, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Kita-kits po tayo sa mga other helpful ATC videos natin. Bye-bye! Thank you po! Abilin na kayo!